Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Now, eto ho si PBBM at saka si Lenny. So, sa hindi ho inaasahan ng mga kababayan natin, magkakatagpo. Hindi ba nung nakaraan na nagkatagpo, pumunta si VP Sara kay Lenny sa Camarines Sur. Pinuntahan siya sa Naga. So talagang sabi niya courtesy call, pero for me, hindi eh. Sinadya niya talaga para siguro sa makuha yung loob ni Lenny and then masabi na magkaroon sila ng baka kasunduan in the future for political alliance dahil part of the preparation, kinakailangan po ngayon pa lamang gumalaw ka na if you have plan, 'di ba, for the 2028 national election. Kailangan gumalaw ka na. At ang Bicol, malaki rin ang boto nito. Solid rin kaming mga Oragon pag bumoto. Well, previously, in the past more years, ang Bicol, baluarte po ng mga Marcos. Nagkataon lang sa paglipas ng panahon at nagkaroon sila ng kandidato na si Leni Robredo na isa rin pong taga Bicol. 'Di ba? So, doon talo si PBBM nung nakaraang halalan. Pero, ang nakakatuwa po rito, 'di ba? Maaga pa sa termino si PBBM, dinalaw niya na ang Camarines Sur. Dinalaw niya na ang Kabikulan. Nung si Sara pumunta diyan, baliwala, deadma lang eh, 'di ba? Hindi siya pinapansin ng mga Bicolano. Walang nagkakagulo, kumbaga useless yung 4 taraang bodyguards na bitbit niya. So ngayon, kanina ito nga yung picture. Yan, and this is Bam Aquino, si Camille Villar. Okay, so sa Sorsogon po ang event na to eh, kung saan nagkatagpo sila. So si Cheese Escudero ang sumundo kay PBBM. Okay? Okay, Lenny. Tingnan natin yung video. Where are you, Cheese? Nasaan na yun? To. Si VP Lenny para maging bahagi ng kasanggihan. Ayun, susunduin nila si VP Lenny. Festivities at gayon din samahan ako para salubungin bilang Bicolana dito sa Bicol Region si Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa lalawigan ng Sorsogon. Ayan o. Tignan niyo paglabas ni PBBM. Oh. Invite namin. Di ba? Tilian yung mga tao eh. Oh. Invite namin. Nakakatuwa, di ba? Na si PBBM po, welcome na, 'di ba, sa mga Bicolano. Ito hong event na to sa Sorsogon nito eh. Meron kasi etong Sorsogon Sports Arena ay inauguration nga ho kanina. At yun, ito yung event at inimbita nila si Leni Robredo. Siyempre, siguro para talaga sinadya nila Cheese Escudero na magkita naman yung dating dalawang magkatunggali. 'Di ba? Kesa naman sa hindi gawa ng paraan, ipaubaya na lang kay Ximenet. Alam niyo ho, yung ibang mga kakamping, maliban dun sa mga talagang tigas ang noo. 'Di ba? Na hindi, kakamping lang tayo. Solid. Kalaban si Marcos, yung mga anti-Marcos. 'Di ba? Wala talagang remedyo doon. So, marami sa kanila sinusuportahan, may mga subscribers nga tayo, may mga viewers tayo na nagsasabi, ako talaga solid kakamping ako. Pero, suporta ako ngayon dito kay PBBM kasi siya yung presidente. And he's doing okay. Tama rin naman po yung sinabi ni Trillanes nung nakakwentuhan namin eh, na isa ring Oragon. 'Di ba? Nung sinita niya yan sina Lenny, sabi niya, kayo naman eh, sabotahe pa kayo sa inano ng presidente na pagkakaisa natin, yung unification, yung possible coalition sana nila ng mga dilawan ng LP dyan sa kampo ng Pangulo. Diba? Sabi niya, yung ipinaglalaban nyo, di ba? Ibinigay ni PBBM, pinaglalaban niya rin. Oh.
Tapos yung martial nyo, meron kayong compensation, meron kayong museum itinatayo doon sa UP. Oh, hindi nagdideklara ng martial law. Ano pa hinahanap nyo? 'Di ba? So dapat suportahan natin. No. Tingin ko naman nakinig siguro si Lenny, 'di ba? Ganda, no? Pero ako happy na ako rito sa pagkikita nila. 'Di ba? And then naalala ko rin yung isa pang si Lenny at saka etong si Erwin Tulfo na nagpasalamat, 'di ba? Kasi nga yung accreditation ng kanyang angat buhay mabilis na naaprubahan. Sabi naman niya ni Erwin, ay naku ho, wala akong problema doon kasi yan ho yung mahigpit na kabilin-bilinan sa amin ng ating Pangulo. Huwag na huwag kaming titingin sa kung anong kulay ng politika. O, di ba? Yun talaga yung maganda, unification. Ayun, hindi ko alam kung ano na yung nagiging galaw ng isipan ngayon ng mga kumakalaban sa ating presidente. 'Di ba? Kasi so far talaga is doing good. Yung inflation ang laki ng ibinaba. 'Di ba? Wala na nga ako nakikitang kakamping ngayon na nag-iiyak na merong mismanagement na ginagawa ang gobyerno. Walang ganun Unlike nung time ni Duterte. 'Di ba? Talagang nag-explain sila ng issue. Issue-based kasi sila dati, yung mga dilawan na later on naging kakamping Kaya sabi ko nga in my experience dito sa dalawang kampo, mas may sense etong mga dilawan kumpara sa mga DDS. Ang DDS kasi puro pangungutya, panglalait, 'di ba? Pag-aakusa. Unlike dito sa mga dilawan, doon ka dadalihin sa issue Kaya lang yung issue nila paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yung issue nila. Martial law. Mga ganun-ganun lang sila 'Di ba? Marcos is not a hero. Yung mga ganun-ganun. Yung burial, yun lang. Na napakadali naman ang i-debunk. 'Di ba? O, sabi ni Rego, si Agot Isidro nga tahimik o 'di ba? Hindi dati nang mga ungaw din 'yun. Correct. Si PBBM, never po itong bumanat. Yung nga sabi ni Trillanes sa amin noon sinabi niya yung mga yan. Alam niyo si Marcos, wala siyang binanatan kahit isa sa inyo. Hindi katulad nung dati, ikaw biktima ka. 'Di ba? Walang ganun si PBBM. Ay nako, nagkataon lang talaga ngayon yung nakaraang administrasyon, maraming talagang kasalanan, 'di ba? At maraming humihingi ng hustisya na kung hindi maiimbestigahan ng Kongreso, 'di ba? Sino ang mag-iimbestiga doon? Ito lang ako naniniwala po ako talaga na si PBBM is behind all this investigation. Ay ba, hindi ba kayo naniniwala? Kasi tingnan nyo ito lang. Teka. Alis natin to.